Mas masahol pa raw sa 100 Pangulong Duterte si Archbishop Socrates Villegas ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte. Tugon niya ng presidential daughter sa open letter ng Arsobispo sa namayapang si Cardinal Sin. Dito ay binatikos ni Archbishop Villegas ang anyay 8 buwang walang tigil na pagpatay sa mahihirap sa ngalan daw ng salitang pagbabago. Na bago rin daw ang kasaysayan sa paghimlay sa isang diktador sa libingan ng mga bayani. At pagkakaupo bilang kongresista ni dating First Lady Imelda Marcos. Ayon kay Villegas, 31 taon matapos ang EDSA People Power Revolution, ang kapayapaan ay natabunan na ng mga mura na nag-eengganyo raw sa pagpatay. Ang Bloodless Revolution ay napalitan na raw ng mga patayan. Umalma rito si Mayor Duterte, anya, simula 1986, naalala raw niya ang paglaganap ng korupsyon, krimen, droga, extrajudicial killings at iba pa. Git niya, hindi ito nagsimula sa pag-upo ng kanyang ama bilang Pangulo. Tinawag pa niya ang grupo ni Villegas na delusional hypocrites. Naiintindihan daw ng kanyang ama ang diwa ng EDSA Revolution. Mas naiintindihan pa nga raw ito ng Pangulo kaysa kay Villegas. Sa huli, sinabi niyang mas malala pa raw ang Arsobispo kaysa sa 100 Pangulong Duterte. Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Kindly sit down. Daghang salamat. Secretary Salvador Panelo, the Chief Presidential Legal Advisor. Saan tumindig ka nga? Makita mo. Hindi ka kaya sino kay sapatos. Kadahila kong lang ako ganina. Bicolano yan. So, more or less nakukuha nila. Itong mga Bicolano, they can get well with Tagalog o Bisaya. Nandyan sila sa boundary. Kaya halo yung salita nila na Bisaya, Tagalog. Congressman Antonio Florendo. Sir, tumataba ka sa ligaya. Mabuti ka ba? Assistant Secretary Rico Judge Janvier Echeverri, the Department of Interior and Local Government. Sir. Vice Governor Alan Duhale, Davao del Norte. Mayor Al David Oy of the Island Garden City of Samal. Mr. Eduardo Bangayan, ang akong philanthropist na amigo. Mr. Angel Hu of the Federation President. The officers and members of the Federation of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Niya silang tanan, maraming salamat po sa inyong lahat. Akong kauban sa gobyerno, my beloved countrymen. I'd like to rumble on to a foreign policy. Kasi ganito ang nangyari. There seems to be a misunderstanding between the Foreign Affairs Department of the Government of the Republic of the Philippines and yung reception ng sa Secretary Yasay. You know, time and again, when I went to China, I said, we are not prepared to raise the issue of the arbitral award sa atin for the simple reason that we are yet to finalize the good relations between China and the Philippines. Na hindi tayo pwedeng mag-usap na kagalit. Dapat magkaibigan muna tayo para when we face each other, may respeto and there is dignity on both sides. And the problem is, I think Secretary Yasay was misunderstood by the Chinese government. But let me assure everybody, total this would be carried nationally, televised naman to.
I would like to assure China, and this is what I have committed to do when I was there, that we will talk as friends. We cannot go to war because we cannot afford it, and that as much as possible, the bilateral relations between the two countries would be enhanced and improved, and trade and commerce between the two countries greatly improved. Ang pagsabot sa China siguro na sayop o dili na sobrahan ni Yasay mo nga itong ilang Secretary of Commerce was supposed to be here today cancel this trip. I don't know for what reason, but I said if the reason is because of the misunderstanding, I will not deviate from my word of honor. Importante yan sa akin. Na sa panahon ko, there will be a time sa aking pagka-presidente that I will raise the issue of the arbitral judgment with China. But not now. And we are not duty-bound to follow the foreign policy of America. Medyo nag-ano ako ng sariling independent foreign policy because at this time of our lives, we cannot afford violence and go to war, but would only result in a slaughter because we are no match with the China's armory and power. So, ganun ho, let me correct everything. I remain true to my word of honor, and that is what will be the rule until such time that they will be able to find an avenue to talk of the arbitral yung award sa atin. It is not a matter of territory. It is only a judgment of the entitlements. Kay doon ang dagat sa imo, na imong teritoryo nga 12 miles, plus ka ng entitlement, mura og ka ng mga bunga na lang. Kay kanang dagat, paana na, kanang naa sa inyong coastal, makita kang kantil na. Anang kantila na apa na yuta, mura nagbukid, nga nilutaw, pero naanay mga bukid sa ilang mga volcano. Galing, naalay tubig na. O kanang yutaa, gikan nga rin sa Pilipinas, di kamang na kutob nga to, then that is part of your entitlement. But it is not definitely a territorial jurisdiction. Muna dia. So klarohon lang nako, kayang una ra ba in town, the first country to respond through a Chinese citizen to our needs during the first days of the campaign against drug, ang si Mr. Rulum of China, and he donated a facility that would house 10,000 drug addicts. May unang ni-offer og tabang ang China, walay lain. Wa ang Amerika, wa tanan. Ang atong nakuha sa ila, puro saway. What we had at the receiving end was gripe and allegations of extrajudicial killing mo kini mo kana. As if this world, ang namuyo nga rin, tanaw nila mga santo. Wa sila kahibaw nga daghang yawa. Hasta ning gasulti sa inyong atubangan. Dili na pwede nga nanay. Kung trabaho ko na, basig yawa ako, wala tayo mahimo. Ako yung na-presidente, and I do not want to be remembered nga wala na ko sa kalibutan na inaagi nga presidente nga inutil. I am only 7 months old. Tanan, mo na natigom nilang mga durugista all these years to realize that there are 4 million slaves. Gihimo nilang alipin sa druga. May pa ang mga slaves nga imong mapalit sa Africa, kay imo pang mapatrabaho diya sa imong kamaisan o kahumayan. Ang kaning mga Pilipino nga mabuang, mahimong alipin sa druga, wala na naibuhaton kung dili kasamok.
sa katilingban. Muna wa ta makasinabot diya Ingon sa human rights 7,000 ingon na ang testigos nga killed by the hundreds. Tama na. That is true. 23 years akong mayor kahabol ng droga. Dapat dumating yan sa libo Sabi niya by the hundreds lang. Oh, why would I deny that? I gave the orders in the first place. But my order was to the police nga pangitaa, hantinga sila pangitaa. Pagkahuman, pasurrendera. Kung di mo surrender, then seriously resist and attack you with arms. Thereby, ang imong kinabuhi pagkapulis, sundalo, delikado, patya. And that is my order. And I will assume full legal responsibility for that. Akin yun. Kung naay mapriso, tinood, ako na. Ngano ang mga polis? Tama yun, by the hundreds. 23 years kung mayor, by the hundreds lang. Sa Davao ni Adto Kagubot. Pati unong kapulis dire, patay. Tangina. Wala, pakialam din. Sa may reklamo nila, pati polis, pati sundalo, patay. Sa droga, kasali yun. But my order was, aresto ha, ug musokol, wala delikado ang imong kinabuhi, pagka-polis, pagka-sundalo, patya. So ano? Alang-alang yan, wag mabuhi. Ang mga polis may imong biyuda. Binuang na. Tinoon na. Sa Manila, totoo yan. I declared war. I did not declare a police operation. I declared war against the drug menace. Ang anong dili man? Putang ina. 9 generals sa police involved. Gaano kahirap ang laban ko? There are 40%, 40 sa 100, kada 100 nga barangay captains na ay 40 nga naa sa droga. Tibuok Pilipinas. 40% of the total. So sa 100,000, 40,000 ana barangay captains naa sa droga. Gisayunan sila, they are trying to noning way labot ng pulis. Puro listahan. Kada regions. 6,000 policemen, 32 municipal mayors, sobra pa. Naay mayor ug mga syudad. Ang usa diha ig-agaw pa Drilon. Si Mayor Mabilog sa Iloilo City. Ug daghan pa. Basta si I've named him before and I'll name him again. Si Rama, governor sa Cebu. Protector Dili po, di ko. Pero kana bang mga biyahe na, mo mana ang mga pulis magdikay. Kay naidurugista nga itong Davao, gikas ko Tabato, gikan asagikan, mabot nga re, daghag bodyguard, 5 ka army, 5 ka pulis, atras yung pulis. Muna yung guay patay di ato, walay patay, kay ang nagduwa, puro kriminal, mga tambalos-los nga tao. Sa mga sugat na to, kisa may tigas-tigas. Mabot yan ng mayor, mabot ng barangay captain, kapalibot, kala mong sino. Nung na presidente ako, sabi ko, get out.
I'll give you 24 hours. Kamong tanang pulis o army, dito balik mo sa inyong gigikanan. Pag dili, kamo may akong iyaw. Kapitaw. Ano magdaduha man ko, presidente ko. Inom ta na. Of course, I will assume. Wala kayo nung maghunaw di ko si Judas o si San Pedro manghunaw. Ako na, tanan. Correct. Wala'y problema na. Ako ipapriso. Basta katong tuman sa akong sugo. Katong patay, pati katong kampala, istoryahan tala mo na. Kailan mo mong pala, di ba? Kamong taga Davao. I will talk about him later. But it is not true. Kay kamong taga Davao na hibaw mo. Nagani ko'y kalagutan nga tao, ginahamong yun ako nag-draw. Kamong tanan, Mayor Santos, si Boyson, tanan. Palagi pabunot ko na, harap-harapan. Dili ko magdaog security. Dili ko na nga ambos-ambos. Anak ng putang, bayot, binayot, mana. Di wala ko'y kuan sa mga bayot, kaya narabang ko'y mga iksoong bayot. Pero dili matrabaho bayot ko ng pinusilay. Beauty parlor na nila. So muna nga, wala na ako sundan ng speech nga rin. Duhara kapis mo, man, tagadali, ane. Huwag. Gani, tangyawa mo. Muna, diha, klaro-klaro, tawa man ko yung galikay-likay ko, anak na, salubungin ko kayo. Ako'y mapriso. Walang problema sa akin yan. I'm 72. I run for the presidency. Ngayon data, the president, martial law to protect them. Ni araw. Mine is to preserve the Filipino nation. Di na ko mo to ng kinahanglan pa ko mag-habeas corpus, suspension, martial law. Di ko kailangan yan. Dito, that I will protect and defend the Constitution of the Philippines and the Filipino people. Tanan diha, ayaw na. Mo nang hiritan tagyo ka, putang ina ninyo undang mo. Sa totoo lang. Kamong mga pare, bawa bang ko ayaw lang ako ganabarabasing na ipare nga rin nga. Nag-bless ane, ayan. Basta magaba, masunog na ako. Kasabot man ko. Kasabot ko, pero ang problema nga na, may ingon bitaw ni Rizal, ipangutana siya ni Father Sanchez. Enggingan siya, pangtana siya, wa ka ba mahadlok anang imong tirada sa pare o sa mga gwardiya sibil? Si Rizal. Ingon ni Rizal, ikaw, wa ka mahadlok, magsuri-suri diya sa kabukiran, magsuri-suri ka ng imong reliyon. Madaghan ra ba wala pa na katilaw o unsay Ginoo, what's the meaning of God, what's the universe. Ingon ang pare, di ko mahadlok ka na, kay trabaho mo na ako na. Ingon dahil ni Rizal, por eso, ikaw, ang imong trabaho is to convert pagans kanang way reliyon nga di mo to Ginoo. Akong trabaho is to dignify the Filipino people. Nguna, ayaw ko istoryahan anang priso kanang ipaitsahan ko sa kudita o ipa-impeach ko. Buhatan ninyo tanan inyong maymo. Ako na presidente ko, why partido, why kwarta. Ambot na ganyan kakampanya ba kong rin, ba gani. Pero haros-haros ko sa Mindanao, kang kinsam ng buot, ako sa Ginoo. So, kanang inyong Ginoo, pangutan ang akong Ginoo, ing na Ginoo-asa ka man ani padong, ari wa baka maluoy sa Pilipino, nga ang, na, kung na, kanang mga Pilipina naa sa Middle East, 2 million na. Magkadto nga to, magtrabaho,
Bao ka ang kultura nga to basta binayran ka o nagtitrabaho ka diha, slave ka, gamiton ka. Muna, 1/3 ingon sa survey ng mga anak sa OFW nga re may igo sa droga. Ang tatay tuas katar magkapamatay katrabaho, ang nanay magpa para lang makapada og kwarta sa Pilipinas. Pag-abot nga rin ang ilang mga anak nangagonggong, nangarip o mga pobre ko na nadas kapobrihan, naglutaw ang mga balay-balay nga igo lang kamangon. Hindi na gani wadtog pulis. Mga bata nga usa ka tuig, left and right, pambirahon lang sa mga yawa. Di ako makonsensya eh. Di ako makonsensya. Nuda ako sa mga Pilipinong nagsakripisyo ang padagkwartang putang ina niya mapurnada lang. Diya yung kumuinit. Nga tanang Pilipinang mauli nga rin tutay na halos. Mga anak na lang ibilin ng mga mistiso Arabo ng ilang naanta ko'y gustong isultin ninyo pero basig masuko ang muna diha. Muna'y injustice nga wa nila masilip. Ang ila lang nga na kriminal nga nang nagkabang. Ug way sa na di pasensya. Di mga itatagbisadan. Ba't kaya sabay gusto mo patay innocent tao? Who wants to kill an innocent person? Mga ka mga Pilipino, ayaw kayo mag-believe ang inyong reliyon. Di mo kinahanglan Ginoo para maatog langit o impyerno. Magsige pa magkumpisa lang, nabawkig bakba ng puta ng magsige sa mga tubangan. Nga nung maagi pa man ko Ginoo, kintay, for what? Nga nung isulti pa man ako, nga sa asawang isig katao. Nga hindi naman lang kumusulti nga na Ginoo pa sa ilua ko. Huwag mo punin mo ko taga-ikwarta, di mo na, mangawat ko. O di Ginoo, Ginoo ka magkali ka na, og lang ipagdagdag ka kwarta. Di way gubot. So kamo, mga pare-ingan ta mo, ang inyong trabaho, pagsuroy mo sa inyong kabaranggayan. Excuse me, kada, kamo'y konbenser nila nga buhi ang droga. Di ko na trabaho. Na ako'y mga city health mag-lecture. Pero ako mayor, dili ko usa-usa. Kamo'y mag-advocacy sa silong ang droga, makadaot, mamatay ka pa. Muna inyong buhaton, dili maghuwat lang mo bindita. Anak ng puta. Undiag ba Domingo, kasabaan pa yun, papawaon ang patay, kay dili makamisa og bisbis og Domingo. Ngayon, pagkalunay si ibalik tong patay, baho na, masuko, mampor, kaya gandong kada sa sisbahan og baho. Kaya nabaday patay nga humot. Pagkahipokrito po nato. Ayaw na lang, anak. Hindi naman kaya nato nga, mamatay ta, bayad pa ta. Bakit? Putang ina ng simbahan. Bilat siyang. Ini katao na ako, kung tanan na akong inahanap, kabayad sila ni Adto. 25 centavos ra. Pagkaminyo na ako, nibayad ko dia sa St. Jude. Pag nagkasal na ako, si Father. Tanawa, nagbuwag noon. Pagkamatay na ako, sigurado, o pabinditahan ko sa akong pamilya, kaya ko binuangi ng anak. Kamatay na ako, ilubong ko 24 oras. Ayaw na ko ipagig pare, kaya di na madang akong sa nga. Ayaw ako si Inday, kaya mo may kina wanda sa pamilya, silbing kikahadlukan. Saya akong gibinlan ako, dahil 24 oras ko, ilubong ko.
Walay seremonya. Ipasunog ko diya sa krematorium. O niya ang akong abo, itapad lang sa akong mama o papa. Mura na. Wa na'y buwak-buwak. Kas kayo na. No, madaba na kahumot buwak langit. Bitaw. Kada tao ni mo bayad ka. Nagpakasal bayad ka. Nagka matay na bayad ka. Kasabaan pa mo kada Domingo. Ay, binuang ka na. Munya kami ni Ato, muna ginakong sexual abuse. Kami ni Ato, kami tanan. Katanang ni Agi, akong mga classmate. Kami tanang kada Ateneo, Ateneo mo ta, Friday, misa. Pagkahuman, kalawat. Pero pagkumpisal, una yung kumpisal, sige miksa, tuloy sa mong sa. Sige ang gunit ang among luso. Magkipat-kipat dumini ato. Oh, kanang dil wala na kanang tabon diretso na. Birahong ka na. Tell me about your sins. Yes, brother. Nyanto ko sa punta ko ng brother sa gisilip na ko ang ditaas na ko ang blanket sa kuyaw na. Unsa pa? Kung mandritso ko sa banyo, brother. Manong na ito makas banyo? Brother, nahibaw ko na. So, storya pagyutan na. Huwag ka pagsihan na dahil gunit. Ay, nako. Tineo. Kaming tanan mo nang mag-reunion may mga magkatauan na imi. Kaya kaming tanang first year may ni Anto, second year. Mga 2 years, 3 years ahead na mo, o mga 2 years below. Kung tanawa na sa inyong internet, Mark Falby. Mark kasi, Mark nga, Falby, tanawa. Bangkarota ang parokya sa Los Angeles, kabayag 25 million na nang pa, kaning Amerikano. Imo lang gunitan ang kuhan. Tanood na. Nandyan sa internet. Last assignment, Ateneo. In Mindanao. Ngayon uli nga to, nagsige po pang-upload. Kaplog may tawag na Binisaya. Mga matawag, makadungo kaplog sukat. Noon na maklaro ito ba? I am not denying my liability, if there is any, for those military and police who went out to arrest criminals and in the process killed the criminals because they had to defend their lives. I assume for responsibility for their actions. Katong gipatay nga sa ilang rivalry, katong extrajudicial killing. Sa Davao, dagkad atong namatay, mayor ko, tinuod na. 23 years, spanning 23 years, pero tanawang Davao. Tanawang Davao City karon. Ang growth rate, the highest so far, 9% in the history sa mga local governments. Pinakadako ang Davao. Tanawa. Di makalakaw na ang mga tao. The one that is nothing, nilambo ang ekonomiya. Ang taga Davao, walay taga Davao nga walay trabaho karon, inilog ang trabahante. Muna magtindog ang building ron, wala tay electrician, wala tay plumber, kay ang atong mga kamao na mga karpentero nga hanas, tuwa na sa gawas. Ang akong skilled workers, most of them are already out of the country. But Davao City has the highest employment rate. So pilay natabangan nimo. Pilay nagpagwapo nimo ang imong syudad. Muna'y trabaho og mayor. Karon og imong samuk-samuko na, if you disturb the peace and impose upon the innocents
kanang droga that to reduce the human being into slaves. Diha tawa magkasinabot. Ang inyong ginadipinsahan ang mga kriminal. Ang akong ginadipinsahan ang akong komunidad. So ayaw mo pagpalabi og istorya panghadlok-hadlok nako kay di ko hadlok mapriso. Di ko mahadlok mo atubag firing squad. Kalami na lang mamatay ka nga naay rason tungod imong giprotektahan. You were there to preserve the Filipino people. Anak, kalami anak. Masige mo kung if I am to be assassinated for whatever reason, o sabotahin ninyo yung eroplano ko, kaysa mamatay ko nga gahit-hit o druga po, I will gladly die for my country. Galing wala na karon kay naalang I would go for it. Pareha ni Rizal. Pero karang gibomba lang unta, ayaw lang na tinuod ka bala. Sakit. Ang ilag maitlog ka, ihapdo sila noon. Mabitaw na. So, I'd like to thank the Federation sa Filipino-Chinese sa ilang pagtabang kanato. Actually, the first was a Chinese guy. And ang continuing Lucio Tan has been there for whatever he is really worth to you. He is a Filipino trying to help his mga eskwelahan. Chinese Chamber of Commerce mo gyapon. Wala kayo may alliances sa politika, but we are allied now in the fight against what is right and just. Ang akong hinahabol ko lang naman is ano yung totoo at ano yung tama. Nothing big. Hindi ako hambugiro na tao. Pagkain ko simple lang. Naa daw ko'y daghang gikawat. Asa mo? Gitanong na ako. Isda, mais, tambo kayo. Mag-antos ka ba? Anak ko ka-estupido. Hapit na ko, matay 72 na ko. Mag-antos lang, hapon ko. Ako ray, wakatog mga lugar nga magwapo kayo. Kaya huwag mumanad, anak. Karong tiguang samot na kumanad. Pero duhay akong asawa. Kamo, pilain nyo. Hina mo. Tagtulo ka din pare. Maalasan pa na diha. Kanyang mga pare, siya munulti laban na si Sok Villegas. Gibirahan noon siyang Inday ron. Gipabasa sa ako sa Facebook. Grabe si Inday ka sarcastic. Maldita ng bayaran na. Muna imong ikwintrohon na. Basta, di ba, bira-birahan yung tanan. Ako manggod, o akong anak. Siyempre akong anak, maliwat yun sa akong the drift of my mindset paradigm na ako. Kasi ako lang kasi simple lang ang concept ko yan. Ano lang yung tama? Ano lang yung legal? Ngayon yung drugs, kung gusto ninyo walang patayan na ngayon, drop, disabo. Bitawan ninyo bukas, wala nang patayan. Tingnan pare, paingon na tanang, buhiin ang droga, labay sa dagat, ugma, wala na, ako'y mo garantiya, wala na ipatay. Pero mintras na anak sila, yun ang ginakong polis. Polis patya na, kaya di na mo patyon, kaya akong patyon, iwa Kaya sabi mo patay, ako pa? Kanang naigipatay mga inosente. Ang kadaot, kaya na nakaugalian ng human rights, pati mga simbahan, kakoy kung mamatay nga na, basta pobre, ingon dayon ka extrajudicial killing kay pobre ray namatay. Kung wala na ay druga, pero walay mo baligya aning druga diha, way kapuslanan. So naa sila, pobre kag dato, ug naa kay makuhang druga, muduwa gini dire. Karong imo po ning kwaon, ug sila lang,
Wa sila yung mabaligya, di wala. Kaya na ihaw ni mo nindo, ha? You have to kill the poor or the rich and the drug lords. Kaya naapay drug lords, naagi na puser. Karon kung mahurot ni mong pusers, mahurot ni mong drug lords, di wala na problema. Ana kasimple ang dagan sa panahon. So, ingnan ng drug lords, hawa mo dire. Total tambok na mo. Tony Boy, do not be offended. Di, tanungin kita. Pareho man tayo anak ng mga migrants dito. How long did it take your father to first earn his millions? Ilang taon naghirap si Antonio Florendo para maabot niya ang kanyang naiwan at nagawa sa buhay na ito? 50 years. 50 years. He deserves it. Dayo yun dito eh. Matagal na union yan sila. Taning nga started with Abaca. 50 years naghirap. Oh. Mga drug lords, mga mayor, mga polis, magluto sila. Tagduhat, tagtulog ka sa akong Shabu overnight. Millionaire ka. Anak kasimple. Na yung mga trabahante nga rin kalibutan, nga mabakol na lang, mabuktok na lang trabaho, hindi at pa nila maabot gani basing idisentig balay. Na yung mga putang ina, 3-5 sigig pusa ng drugs, may kwarta, overnight dato, kapalit nagsakyanan, pero bangag. Kapalit nagbalay. Mo na istorya diha. Mo gidang di gyud may magkasinabot sa simbang sa pare. For as long as you continue to turn a blind eye to the seriousness of the problem, we can never really agree. Ako di ko magpare, pero wala ko'y mahimo eh. Kinabira-birahan ko, dapat lang. And this is carried nationwide ngayon. I hope you understand Visayan because that's fundamentally what I've been saying. You seem to think that this paradise planet Earth is inhabited by saints. You forgot to look at the other side. How about evil? Gusto lang ninyo kayong mga durugista, mga magsalig mo due process, magsalig mo human rights, and you think that those two basic principles can protect you. Well, I'll tell you, I'm sorry, it cannot. Ayaw magpagsalig ng human rights, ayaw pagsalig ng due process inyong cover, pwede tagyod mo palutson. Kung makita ta sa imperno, kaya tumagit ta pa doong tanan dito, sige, pahit ang itong usab, kinitkita ita. Di ita mo atrasan. Trabaho ko yan eh. When I took my oath of office, tanawa na, to protect the Filipino people, stupid. Huwag ko nga to protect the church or to protect the pushers and Pauli na ko samok na ako. I'd like to thank everybody for being here. And of course, I said my eternal gratitude to our Chinese brothers. Umupukibaw in chick pong akong lulo. Lam akong lulo. Mubitong pasibat na ako to sa Jack Lam. Kag naabtang ko itong puta. Tuliun tagag-usab. Well, anyway, let us rejoice that there are still people who look our way in the light of what we have done and for helping us out in trying to rehabilitate our countrymen. Maraming salamat po. Okay, thank you, Mr. President.